Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Galakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Dakilang kapistahan sa pagliliwanag sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon ngayong tinatanghal, at ngayong bibigyan natin ng daan ang halaga at kahulugan nitong mabuting balita na siyang pagsasaluhan natin sa dakilang pag-ibig ng Poong may kapal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakalaga ng buhay, lang na may pagbabagong anyo na magaganap sa atin mula sa pagkakasala tungo sa matuwid na pamumuhay, tungo sa kabutihan, kabanalan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay yung binigyang patunay sa pagsaksi sa aming mga ninuno na inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging katagapagmana ng kanyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo ang isa sa mga ito, ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ng mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman na isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay, magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng mga tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Iyong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon at sumayo ang rin. mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan, na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po ng Transfiguration of our Lord Jesus Christ o pagliliwanag sa pagbabagong anyo ng ating Pinasokristo ang buong mundo. Ito ang pinagdiriwang, ito ang pinagpipiestahan, itong dakilang kapistahan sapagkat ito'y napakalagang umiiral sa ating pananampalataya. Ito ang ating pinaniniwalaan, ito ang pinaninindigan natin sa managanap na pangyayari sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita ay isang pagbabalik-tanaw ng mga alagad. Hindi mo na nila ikinuwento kung ano yung mga naganap sa sabi nila, isang Mount Tabor daw yon. At ito'y naganap sa mga naganap na pangyayari upang isalaysay ng mga alagad sa pagdating ng panahon. Sapagkat may kinalaman ang mabuting balita sa pagdating ng si Kristo ay magpapakasakit, siya'y mamatay sa krus, ngunit siya'y muling mabubuhay sa ika-3 araw. Binalikan ng mga alagad ang mga kasaysayang ito para kanilang higit na maunawaan ang kahalagahan, ang kahulugan, at ang tunay na diwa na ibinibigay sa buhay pananampalataya nitong pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tinamunan natin sa isang magandang pamamahayag. Si Kristo ay nangangaral ng mabuting balita at ang kanilang pagtingin ng mga alagad, 10 ng mga tao, siya isang butihing guro. Ito naman ang guro natin. Pakinggan natin siya sapagkat tayo ay tayo natututo sa kanya, may sinasabi, butihing guro ang kanilang pahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Alam ba ninyo, lumalaon na ang panahon, dumating ang pagkakataon na sasabihin nila, ay si Kristo hindi lamang isang guro. At nababasa namin sa Lumang Tipan, baka iyan ang hinihintay nating dakilang Mesyas, isinugo ng Diyos. Kaya unti-unti nilang aalamin kung ano ibig sabihin ng Mesyas. Ito na nga ba ang pinakahihintay nila? Sapagkat sinasabi sa Lumang Tipan ni Moises at noong pa man ay pinapahayag ng mga propeta noong una na mayroong darating, malapit na, at siya'y narito na
ang meses ng Diyos, ang hinirang ng Diyos. Kaya, unti-unti nila ngayon didiskubrihin ng mga bagay na ito. Sa kanilang pagkilala kay Hesukristo bilang meses ng Diyos, ano ang mga alituntunin, ano ang mga dapat nilang mabatid? Nabatid nila na si Jesus, hindi akala natin binabago niya ang batas. Siya pala ang magbibigay kahulugan sa pagsunod sa batas na hindi natin nasusunod. Akala natin nasusunod yon. Si Kristo pala ay parang si Moises na ang kanyang mga batas ay sinusunod. Sinunod ni Jesus ang batas ni Moises. Ipinaliwanag pa man din niya at inihikaya tayo na sumunod sa mga utos ni Moises, ang utos ng Diyos, ang 10 utos ng Diyos, na ito'y napakalaga. Kaya sabihin na nila, si Jesus pala merong katauhan ni Moises. Si Moises na naging dakila sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa kanyang mga utos, sa kanyang pagpapahayag ng kabutihan, kabanalan ng mga tao. The spirit of Moses is in our Lord Jesus Christ. He is the Messiah. Moses is seen in the life of Jesus Christ. Iniisa-isa na ngayon ng mga alagad, binagtas nila sapagkat kinilala si Kristo na isang tagapagpahayag ng karunungan ng Diyos. Siya ay tunay na pinahayagan ng Diyos ng lahat ng pagpapala sa maraming kaalaman sa mga propeta. Naalala nila si Elias. Si Elias ang dakilang propeta noong una at talagang naghihintay na lamang sila sa pagbabalik ni Elias. Hihintay nila, babalik si Elias upang pamahalaan tayong lahat. The great prophet of old is Elijah at siya ang hinihintay natin. Nawala na nga siya na sukat sa ating pagtingin Pero sapagkat ang kanyang mga pahayag, siya ay babalik. Naghihintay tayo. Si Elias nga yun, sasabihin ng mga tao. Parang si Kristo, sinabi niya, siya ibabalik sa pagwakas ng panahon, sa pagdating ng panahon, babalik siya. Siya ba si Elias? Siya ba? Marami ngayong nagpapahayag tungkol sa pagkatao ni Kristo. Ano pa ang ikatatlong mga pahayag? Tinumuto si Kristo. Ito ba yung sinasabi niyang kahulugan ng kanyang pagpapakasakit? At pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Heto siguro mga naganap ito nung tayo yayain ni Kristo sa bundok ng Tabor upang nakita natin si Moises at si Elias. Nakita natin ang katauhan ni Kristo. Dito baga nababago ang ating puso't isipan sapagkat dito nagliliwanag ang bilang anyo ni Kristo. Bilang siya parang si Moises. Siya ay katulad ni Elias na babalik sa sandaigdigan at kilala bilang isang propeta. Si Kristo, hayan ang ating kinikilala ngayon. Kinikilatis ang kanyang katauhan. May katauhan siya kay Moises at kay Elias. Ito ang mga bagay na sinasaad sa ating mabuting balita, isang kwento na punong-puno ng diwa at kahulugan, ng paglalarawan kay palay, ang pahayag tungkol sa pagpasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay sinasariwa nila sa isang kwentong ito ang nagiging background ng kanilang paniniwala. Tama, noong pa man sinasabi ni Kristo ang mga bagay na ito, dapat ito'y maging kaliwanagan ng ating isipan, nilalaman ng ating pananampalataya at binibigyan daan sa malaking paghamon sa ating pagkilala at lubos na pagkilala, pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo na siya'y muling nabuhay, siya'y umakyat sa langit, siya'y binigyang daan ng Diyos sa kanyang buhay sa balat ng lupa at pinagindapat ng Diyos upang ang lahat na ito ay maisalaysay, maipapahayag at maipaliwanag sa tanang mga tao. Ito ngayon ang ating paringal na kapistahan sa pagliliwanag at naway maging maliwanag sa atin ang nilalaman ng ating pananampalataya. Naway magliwanag sa atin ang kahulugan tuning ang si Jesus ay namatay at muling nabuhay at babalik sa wakas ng panahon.
turing ang si Jesus ay nanggaling sa Ama. Higit siya sa mga propeta. Siya'y tunay na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Siya'y Diyos na totoo, tao namang totoo. Bakit ang hindi? Sapat inilala na naman ni na Santiago, ni na Pedro at Juan ang managanap sa bundok na iyon, na nakarinig sila ng tinig at ang pinapahayag, ito ang aking anak na aking hinirang. Narinig ng mga alagad ang mga bagay nito to describe more who is Jesus, by the way, na talagang sa aming pagtingin, sabi ni Pedro, Santiago at Juan, nagniningning na sa kaliwanagan at talagang meron tayong dakilang pagtanggap kay Kristo bilang galing sa Ama. Siya ang sinugo ng Ama. Siya ang nagpahayag tungkol sa batas upang ito'y panuntunan natin at sundin natin upang ang batas ng pag-ibig ay maging kahali-halina para sa ating lahat. Ang tanong ngayon, hanggang ngayon ba nagliliwanag pa rin sa kaningningan ang anyo ni Kristo sa ating puso't kalooban na siya'y nanggaling sa Ama at ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan, lahat ng magandang isipan upang sabihin, tunay ang nanggaling sa Ama ay binibigyan ng importansya sa buhay bilang bahagi na may puso't kalooban upang ang lahat ng bagay ay mabigyan ng pagpapala na nagagaling sa pumikapal. Ito ang daan upang tayo ay magdiwang ng banal na misa. Nanawa sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, magniningning sa kaliwanagan ang ating buhay pananampalataya, maaalis ang ating pag-aalinlangan o kaya'y kawalan ng pananampalataya. Umulad nawa tayo sa marami nating karunungan na nagagaling sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Umulad nawa tayo sa ating patuloy na pagkilala kay Jesus bilang Diyos na totoo at tao namang totoo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alin ang mga banalig at dudulog tayo sa Diyos at ng ating mga pangailangan. May natatanging kaliwanagan ang ating isipan sa larangan nitong ating sinasampalatayanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasda ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa, naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyo ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng niluwalhating katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Di natin tataas ang ating mga kahilingan, ibig natin makamit sa buhay na ito at pagpapala. Higit sa lahat, ang kaningningan at kaliwanagan ng dinadala nating pananampalataya sa pagtanggap natin si Jesus sa ating puso't kalooban at manatili nawa ang kaningningan ng Diyos sa lahat ng ating mga salita at gawa na ito ang naglalarawan sa ating buong pagkatao at nilalayon na anuman ating ganapin upang ang lahat na ito ay maganap sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya ang pagdulog na ito'y pinapahayag natin ng lubusan sa maraming pagtulong ng Diyos at sa Kanyang pagtugon sa lahat ng ating mga kahilingan. Ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa
sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal, ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang nagniningning, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y nagniningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambang takot ng mga alagad na naggaganap sa krus. Dito inilad niya sa tanang sambayanan ang magliliwanag na tanang kanyang pinangungulungan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi ming simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mabigyan daan nawa natin ang kapagkaliwanagan na pagkaliwanag ng pagbagong anyo ay siyang nagiging liwanag natin sa pagtahak tungo sa mabuting buhay, pagpapala ng paumay kapal. Awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepe na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinasukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang
walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa kapagiging kalarawan ng nilubos mong nagpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo upang maging mananampalataya. Tunay ngang si Jesus galing sa Ama. Tunay ngang tayo'y kanyang kinakalinga. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar sa ating pagtatanod, kalakipang ating panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Eceli Pandis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sibi determino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, Itenus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.